Alleluia, 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 Alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagpupuro, Jesus na ating guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaitatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, araw po ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng papuri at pasasalamat ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Mga kapatid, kapag tinanong ko po kayo, mahal niyo po ba ang Diyos? Ano kaya ang isasagot niyo sa akin? Parang nagdadalawang isip. Ano? Parang hindi alam yung sasagutin. Mahal niyo po ba ang Diyos? Pumalakpak nga ang mahal ang Diyos. Napakalakas ng palakpak natin dahil tunay naman na iniibig natin ang Diyos. Pero mga kapatid, ano po ba ang pinakamagandang paraan upang ipakita ang ating pagmamahal sa Diyos? Ano po ba ang pinakamagandang paraan upang ipakita na tunay nating iniibig ang Diyos? Marahil sasabihin ng ilan, "Father, kapag nananalangin ako, lagi kong sinasabi, mahal kita, mahal na po ang Jesus Nazareno."
mahal kita, aking Diyos. Pero tandaan natin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang na ipapakita sa pananalita. Dahil ang tunay na pagmamahal ay naipapakita sa ating pagkilos at paggawa. Maraming kahit hindi sa Diyos o sa relasyon na lamang ng isang lalaki at babae, ang mga lalaki, napakagaling niyan. Sasabihin sa mga babae, mahal kita. Tatawirin ko ang dagat para lamang sa iyo, aabutin ko ang bituin. Sasamahan kita, hindi kita iiwan dahil mahal kita. Pero kapag nakaranas na ng hirap, yung mga matatamis na salita, kinakalimutan na. Kaya nga ang pagmamahal, hindi lamang na ipapahayag sa pananalita. Ang pagmamahal ay naipapahayag at naipapakita sa ating pagkilos at paggawa. Sa ating ebanghelyo, napakinggan po natin ang kwento na kung saan si Jesus tinanong si Simon Pedro, iniibig mo ba ako? At tandaan natin, makailang beses tinanong ni Jesus si Pedro? 3 beses. Kaya nga nung makaikatlong beses na, parang sumama na ang loob ni Pedro. Nalungkot na si Pedro at sinabi niya, bakit ganon? Hindi ba makapaniwala si Jesus na iniibig ko siya? Pero mga kapatid, tandaan natin na ang tagpong ito ay nangyari nang si Jesus ay muling nabuhay. 3 beses tinanong si Pedro. Pero ilang beses bang itinatwa ni Pedro si Jesus? Di ba 3 din? Kaya nga tila ang pagpapaalala sa atin ng Panginoon sa araw na ito, kung mahal mo talaga ang Diyos, kung iniibig mo talaga ang Diyos, huwag mo lang sabihin, ipakita mo sa gawa. At may papakita mo ang pagmamahal sa Diyos kung may papakita mo din ang iyong pagmamahal sa kapwa. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos na ipapakita sa pagmamahal sa kapwa. Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, maging matulungin ka sa iyong kapwa. Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, huwag kang manira ng iyong kapwa. Kung sinabi mong mahal mo ang Diyos, dapat maging tapat ka sa iyong asawa. Kung mahal mo talaga ang Diyos, huwag kang maging marites. Kung mahal mo talaga ang Diyos, huwag lang sa pananalita, kundi may pakita sa kilos at paggawa. Pangalawa, ang pagmamahal sa Diyos ay naipapakita sa pagsasakripisyo. Ang pagsasakripisyo ay pagpapakita ng pagmamahal. Ang mga magulang, mahal ang kanilang pamilya, mahal ang kanilang anak. Kaya anong ginagawa ng mga magulang? Gagawin ng lahat, magsasakripisyo. Bakit? Dahil sa pagmamahal sa kanilang pamilya. At tandaan natin mga kapatid, sa pagmamahal din natin sa Diyos, ito ay nananawagan sa atin na magsakripisyo. Tandaan natin ang mga apostoles, sabihin natin si San Pablo. Ano ba ang ginawa ni San Pablo? Nagpahayag ng mga gawa ng Panginoon. Pero hindi naging madali yung kanyang pagpapahayag. Hinulong siya, hinuli siya, pinahirapan siya at sa huli, siya ay namatay sa kanyang pananampalataya. Si Pedro, ganun din, kinulong. At sa huli, ipinako din sa krus na nakabaliktad.
Pero bakit nila nakayanan ng lahat ng bagay na ito? Dahil sa kanilang sakripisyo, at ang sakripisyong kanilang ginawa ay para sa Diyos. Kaya nangangahulugan mga kapatid, kung nagsasakripisyo ka para sa iyong pamilya, ibig sabihin, tunay kang umiibig. Kapag nagsasakripisyo ka para sa ibang tao, ibig sabihin, tunay mong iniibig ang Diyos. Dahil ang pagsakripisyo, gawin man natin sa ating kapwa, para din natin itong ginagawa sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang pag-ibig kulang kung walang sakripisyo. O sa madaling salita, ang tunay na nagsasakripisyo ay ang taong tunay na umiibig. Panghuli, ang tunay na umiibig sa Diyos, nananatiling nakaugnay sa Diyos. Uulitin ko po, ang taong umiibig sa Diyos, nananatiling nakaugnay sa Diyos. Bakit ko po sinasabi ang mga bagay na ito? Maraming mga tao, sasabihin nila, nagsisimba naman ako dahil mahal ko ang Diyos. Nagdarasal naman ako dahil mahal ko ang Diyos. Pero ang tanong, paglabas natin ng simbahan, nakaugnay ka pa ba sa Diyos? O paglabas mo sa simbahan, balahura ka na kung makipag-ugnayan sa iyong kapwa? Pag uwi mo sa tahanan, hindi ka na masyadong marunong makipag-kapwa-tao sa iyong kasambahay. Makita mo yung kapitbahay mo, aawayin mo na. Tapos sasabihin mong mahal mo ang Panginoon? Dahil ang pagmamahal sa Panginoon ay pagpapaalala sa atin na sa kahit anong oras, yugto at pagkakataon ng ating buhay, tayo ay nakaugnay sa Kanya. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang desisyon natin sa ating buhay, ano man ang pagpili na ginagawa natin sa ating buhay, kung tunay nating iniibig ang Panginoon, lagi tayong nakaugnay sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, huwag mo lang sabihing iniibig ko ang mahal na pong Jesus Nazareno. Bagkus, kapag sinabi po ninyo sa iyong panalangin, mahal na pong Jesus Nazareno, iniibig kita. Maipakita niyo po sana sa inyong pagkilos, sa inyong pagsasakripisyo, at sa inyong pananatiling nakaugnay sa Diyos. Mga kapatid, naniniwala po ako, lahat tayo, mahal natin ang Diyos. Naniniwala po ako, lahat tayong nasa loob ng simbahan na ito at dumadalo ng misang ito, mahal ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero, wag lang tayo sa salita magaling. Ipakita sa kilos at gawa. Amen.